Ang atherosclerosis, tulad ng alam mo, ay ang pinakakaraniwang sanhi ng atake sa puso. At ang mga pagsulong sa interventional cardiology ay nagbigay sa amin ng saklaw para sa pagliligtas ng buhay. Kapag may inatake sa puso, nagsasagawa kami ng paunahing angioplasty at stenting bilang emergency na pamamaraan at nakakatipid kami ng higit sa 76 tandang bawas 78% ng mga pasyenteng ito kamakailan. Maaari tayong magsagawa ng angioplasty sa mga bifurcation, sumasanga na sisidlan, kaliwang paunahing sisidlan, talamak na nakabara na sisidlan, maliliit na sisidlan, at kahit sa mga kabataan pati na rin sa napakatanda, 70 taong gulang. Bukod sa coronary interventions, marami rin tayong magagawa para sa mga pasyenteng may heart valvular disease. Ngayon ay maaari na tayong gumawa ng mga simpleng transcatheter procedure tulad ng pagpapalit ng mga valve gamit ang TAVR o Lilly o kahit na pagsasara ng mga butas sa puso gamit ang mga BESS device o parallel leak closure. Ang isa pang mahalagang mapaghamong sakit ay ang aortic dissections at aortic aneurysms na noong unang panahon ay surgical lamang. Ngayon sa mga pagsulong sa endovascular stent grafting, TVAR at EVAR, nagagawa naming gamutin ang mga sakit na ito sa karamihan ng mga tao gamit ang mga diskarte sa transcatheter sa napakasimpleng paraan ng hindi binubuksan ang mga pasyente. Ang mga therapy sa device na may mga pacemaker at CRV ay naging aking, isang karagdagang larangan ng interes at mga pasyenteng may arrhythmias. Ang mabagal na tibok ng puso ay madaling matugunan sa mga pinaka-advanced na pacemaker nitong huli. Nakikitungo din kami sa mga kaso ng refractory hypertension. May mga tao na ang hypertension o presyon ng dugo ay hindi kailanman makokontrol sa kabila ng paggamit ng 5 o 6 na gamot at mayroon kaming mga inobasyon sa anyo ng renal denervation therapy. Tinatawag din na REAL kung saan maaari kaming maglagay ng mga catheter sa mga daluyan ng dugo sa bato at magbigay ng ilang radiofrequency current upang ang presyon ng dugo ay makontrol din sa mga mahirap na gamutin ang mga pasyente ng hypertension. Ang iba pang mga pagsulong na aming ginagamot ay ang mga bihirang sakit sa puso kung saan ang mga coronary arteries ay nagkakaroon ng mga aneurysm na noong unang panahon ay halos sakuna mortal. Ngayon, nagagawa na natin harapin ang mga ito gamit ang mga covered stent, nagagawa nating ilagay sa mga coils at pagkatapos ay isara ang mga aneurysm na ito nang walang recourse sa operasyon. Ang medical na pamamahala ng mga sakit sa puso ay nagkaroon din ng napakalaking pag-unlad at nagbibigay din ito sa amin ng maraming paghinikayat sa pagharap sa iba't ibang uri ng mga pasyente.